Aming Ama, nagpapasalamat po kami sa inyong iniatang sa aming misyon na ang mga tao ay madala sa inyo. Yes, Lord, kayo naman ang Ama ang nagdadala at naglalapit ng mga tao sa Panginoong Jesus. Pero pwede mo kami gamiting instrument, Panginoon, upang ang mga taong ito ay mabahagi na ng inyong mga salita. Ipapasalamat po kami, Panginoon, sa inyong mga anak ngayong umaga na kung saan nakapanalangin. Ang iba sa kanila, Panginoon, nasa stage ng pananalangin. Lord, salamat na sila'y tapat na nanalangin para sa kaligtasan ng mga taong ito. Ang iba sa amin, Panginoon, ay nasa bahagi na ng pagkikare, Panginoon. And Lord, salamat po na kayo ang Diyos na nangunguna. At kayo naman ang unang nag-care sa amin. At salamat po ng iban sa amin ay nakapagpakita na, Panginoon, na i-share na ang Ephesians 2:8 and 9. Na dahil sa inyong kagandahang loob, kami ay naligtas sa pamamagitan ng aming pananampalataya. At ang kaligtasan ito ay kaloob ninyo at hindi mula sa amin. Hindi tubungan ang aming mga gawa. Panginoon, aming Diyos, salamat po. Aming inaalala sa inyo ang aming mga kapatid na mayroong pang pagnanais na magbahagi ng inyong mga salita. Ngayon pong umaga, inyo pong i-bless ang kanilang mga puso, Panginoon. Salamat po sa kanilang buhay. Ulihin kayo at amin pong idinadalangin din even ang amin pong pag-aaral ng inyong mga salita. Inyo po kaming pangunahan, inyo po kaming samahan, inyo po kaming tulungan. Salamat po sa inyo. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Para po doon sa nakatanggap ng lalagyan ng mga pangalan o sulatan ng mga pangalan, may dalawa po yung bahagi, pakigupit lang o pakipunit lang po noong isang bahagi at pakibigay po sa akin yung nasa baba. So, 7 po yan. Pareho pong pangalan ang inyong ilalagay. Yung pong unang 7 ay sa inyo at yung 7 na pangalawa ay akin po. Ngayon, yung pong hindi pa ho nakakapag-lista, pwede pong sa isang papel, isulat po ninyo ang inyong ang pangapangalan na nais nyo madala sa Panginoon. Ngayon po umaga ay makakatungay po tayo kung paano magsishare ng Ephesians 2:8 to 9. So, makakakita po tayo ng demo ngayon. And every Sunday meron ng demo. So, at ihanda ho natin ang ating mga sarili kung paano ba mag-share ng salita ng Diyos. Tingnan ho natin ang ating mga kapatid. Doon ho sa bulletin board, may nakaprint po doon naka-xerox na Ephesians 2:8 to 9. Kung pwede ko ninyong kunin at ipamahagi sa bawat isa. So, tinatawagan ko si Ate Nani Linda at saka si Ate Jo para po magpakita ng demo sa ating mga. Paano po mag-share ang Ephesians 2:8 to 9? Po ay mag-share. Kami po ay mag-share ni Ate. Ako po ay mag-share at si Ate Jo po yung aking share. Para po ito ay demonstration para po paano po tayo mag-share kung hindi pa po tayo mag-share. Po. At ito po ay linggo-linggo, sabi ni Pastor, ay matutunghayan natin para po ating patuloy na ma-exercise, ma-practice po natin. Okay. Ate Jo, maraming salamat ka ngayon. Kasi talagang gusto na kitang may gusto akong sabihin sa'yo na mahalagang mahalaga. Ako rin sasabihin din sa'yo. Salamat niya po kasi pinadala mo pagkain. Kasi Ate Jo, bago ko i-share ito, gusto ko sanang tanungin ka muna. Okay, ito ang tanong ko, Ate Jo. Kung ikaw ay nasa pintuan ng langit, tatanungin ka ng Diyos, sasabihin sa'yo ng Diyos, bakit kailangan kang pumasok sa aking langit? Bakit kailangan kitang papasukin sa aking langit? Pasukin? Oo. Ano ba yun? Ako naman ay nagsisimpa. Lagi naman ako nagdadasal. Alam ko, papapasukin ako ng Panginoon. Kasi may gumagawa naman ako ng mabuti. Nagbibigay naman ako ng mga pagkain sa mga kapitbahay. Diba? Tatagapin ako noon kasi mabuti naman din yung ginagawa ko. Okay. At
Ate Jo, ito yung gusto kong i-share sa'yo, yung tungkol din sa lahat na sinabi mo yan. Oo, ito. Ang isi-share ko sa'yo ay ang tungkol sa kaligtasan na sinasabi sa isang bahagi ng banal na kasulatan kung paano tayo ay makakapasok sa langit. Ang sabi rito, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Ito ang sabi dito sa Efeso 2:8. Ate Jo, ganito kasi yun. No? Teka muna, Ate Linda. Hindi yun ano. Wala pa nang sisa yung mga ginagawa kong kabutihan. O, teka muna. Ito nga papaliwanag ko sa'yo. Okay? Tapos, pagkatapos lumag... Hindi, sandali lang, konting-konti lang to. Hindi ako makaka-istorbo sa'yo ng malaking-malaki. Mahabang oras. Sandali lang sa pag-uusap natin. Ganito yun, Ate Jo. Sabi rito, pagkatapos ko mag-share, Ate Jo, sa'yo, matapos ipaliwanag ito, at saka mo ako tanungin ha, kasi basta magpapaliwanag muna ako para hindi magulo yung pag-uusap natin dalawa, okay? Pagkatapos ko, ikaw naman, ito. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ulitin ko, kayo ay naligtas. Ang kaligtasan daw po ito ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Nagmagandang loob ang Diyos sa tao para maligtas sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Nagmagandang loob ang Diyos. Una yun, Pangalawa, Ate Jo, ang kaligtasan ito ay hindi kaligtasan doon sa yung sa sakuna o sa disgrasya, kundi ang kaligtasan ito ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa mula sa apoy ng impyerno tungo sa langit na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pangalawa yung pangalawa yun sa share ko sa iyo. At ang pangatlo, makakamtan lamang natin ito sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At itong pananampalatayang ito, ang ibig sabihin naman, Ate Jo, ay ganito. Ang pananampalataya ay higit pa sa paniniwala. Ito ay pagtitiwala na ang lahat ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay sapat at ganap, kumpletong kabayaran sa lahat ng ating kasalanan. Yun ang ibig sabihin ng pananampalataya. Hindi lang, Ate Jo, basta naniwala tayo sa Diyos. Ganun pala yun, Ate Linda. Oo. Sa pakikinig ko sa inyo, sa pangalawang pagkakataon na binigay niyo sa salita, parang meron akong hindi lang pala po kailangang makilala natin ang Diyos. Kailangan po pala manampalataya tayo sa Kanya. Hindi lang maniwala. Okay? Hindi lang tayo basta naniniwala sa Diyos. Kasi lahat naman ng tao nakakaalam, mayroong Diyos, nananalangin ako, di ba? Ito ay pananampalataya na ang kaakibat ay pagtitiwala. Muli ko ulit natin ito. Ito ay pagtitiwala na ang lahat, higit pa sa paniniwala, na ang lahat ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay sapat, ganap, kumpletong kabayaran sa lahat ng ating kasalanan. Yun naman. Okay. Nasasakyan ko na, Ate Linda. Oo, Na salamat, kailangan Ate Jo. po pala na ang mga gawa natin ay hindi sapat. Ngunit, sinasabi po ninyo na ang binigay ng Panginoon ang kanyang sarili na para maging kabayaran sa mga kasalanan natin. Oo, Yun tama po ba yun? Oo, tama At yun. hindi po sapat yung gawa. Oo, tama yun, O tama yun. magdasal lamang, magsimba. Oo, tama So, yun. kailangan po ba talaga ay mapanampalatayanan natin siya upang tayo may ligtas. At ang kailangan gawin ay magtiwala sa Kanya. Sa ginawa niya. Sa ginawa niya kasi yung kasalanan natin, yung sakripisyo niya, sapat ay ganap. Oo, tama yun. Ay, Kumpletong yun. kabayaran. Ah, Kumpleto, ibig sabihin, yung ating mga gawa, mabubuting gawa, ay hindi na kailangan doon sa kaligtasan. Kasi kumpleto, ganap, sapat ang ginawa ni Jesus, tapos na. Kaya wala na tayo. Ang sabi rito pa,
Ate Jo, sabi pa rito, ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamagitan ng inyong sarili, hindi ito bunga na inyong magawa. Ito yung pinag-uusapan natin. Ito ay kaloob ng Diyos. Ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, tapos na. Hindi na kailangang bayaran ng mabubuting gawa. Ang ating mabubuting gawa ay walang kaugnayan sa kaligtasan na ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ang ating mabubuting gawa ay talagang naroroon na sa tao. Kasi ang tao, simula pa, ay tinalaga na ng Diyos na mayroong mabubuting gawa. Kaya ang mga tao may mga mabubuting gawa. Pero wala itong kaugnayan sa kaligtasan. Sige po, kasi nakapagod ka na po ng pero naiintindihan ko na po na ang paghihirap ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo ay sapat at ganap na kabayaran para paglinisin ang aking kasalanan. Ngayon, kung ako po kaya ay mananampalataya na at ako'y lahat ng kanyang sinabi ng kalooban niya, na ang ating sundin, hindi ang ating gawa, at tayo maliligtas kung tayo'y mananampalataya sa kanya, makakaakit na kaya ang kasalanan. Okay. Yun nga yung tanong, ulit ko. Ngayon, kayo nakatayo sa harapan ng pintuan ng langit at tatanungin ka ngayon ng Diyos, Jo, bakit kita kailangan papasukin sa aking kalangitan? Kasi Ano ngayon po, ang sasagot mo? Kasi po, ang paghihirap ng Panginoon ay sapat at ganap para ang kaligtasan at ang kasalanan natin ay siya lahat yung nagdusa. Oh, siya lahat ang gumawa. Nilinis niya tayo. Tama Siya po ba? nagbayad. Siya ang nagbayad lahat ng kasalanan natin. So kaya kailangan pananampalatayanan natin sa kanya. At kung ano lang ang kaloob niya at ang ibinigay sa atin ay ating sundin at hindi ang ating. Oh, sa isang salita, Jo, bakit kailangan pumasok ka sa aking kalangitan? Dahil tinatanggap ko siya. Okay, tayo ay manalangin. Jo, nakuha mo yung aking series sa marito. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa buhay ni Ate Jo na sa pag-share namin ay tunay na naunawaan niya at naintindihan niya na ang kamatayan mo lamang, ang ginawa mo lang sa krus ng Kalbaryo, ang sapat at ganap, kumpletong kabayaran sa aming kasalanan kung kaya't kami ay mayroong kaligtasan. Hindi ito dahil sa aming mabubuting gawa, sapagkat ang aming mga buting gawa ay walang kaugnayan sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya maraming salamat, Panginoon. Tanggapin ko po ang kanya pong pananampalataya. Baguhin mo ang buhay niya. Simula sa oras na ito ay patuloy siya magtiwala sa iyo at patuloy pa siya, Panginoon, na mag-attend, Panginoon, ng mga gawain mo upang lubos ka niyang makilala sa kanyang buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At salamat ha. Oo. Ibabahagi ko rin ito doon sa ating mga kapitbahay. Gawin mo, itong aking inano sa'yo, alam mo na, nagpaulit-ulit na tayo, alam mo na ito i-share. I-share mo pagka meron kang kakilala para makatanggap rin sila ng kaligtasan, ha? Maraming salamat okay, po. salamat. May maibahagi ko ito sa aking mga kapitbahay. Okay.